alamin naman natin kung ano magiging lagay ng panahon straight sa ating weather Tito Alvin. Tito Alvin? Good morning, Andre, at good morning mga kapatid. Narito po ang magiging lagay ng panahon natin para sa araw na ito. Tuluyan ang umatras o humina yung ating amihan o northeast monsoon at umatras na rin po yung ating tinatawag na shear line. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, relatively clear po ang panahon natin o yung clear po yung skies natin sa malaking bahagi ng ating bansa. At asahan po natin na tataas pa o unti-unting tataas o iinit ang ating panahon dahil nga sa paghina o pag-atras ng ating amihan. At anytime soon, within this week, maaaring mamaya, posible na pong magdeklara ang pag-asa ng opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-init. Pero kung papansinin nyo, medyo mas maulap tayo dito sa ibabang bahagi ng ating bansa, dyan po sa area ng Mindanao. Dahil aktibo po muli yung ating intertropical convergence zone na nakaka-apekto nga dito sa area ng Mindanao. Dahil po sa ating intertropical convergence zone, asahan po natin na mas magiging maulap ang panahon natin dito po sa mga areas ng Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Sorsogon, maging dito sa Davao Region. Although nagpapakita naman ng ating araw, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan at posible rin po yung ating mga thunderstorms. Mga isolated o localized na thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Again, mag-ingat po tayo dahil kapag nakakaranas po tayo ng thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan na posibleng magbaba. Although minsan, saglit lang po yan o hindi naman nagtatagal. Maliwalas na panahon din ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Magiging mainit din po sa tanghali at kung may mga pag-ulan po tayo, ito po ay mga isolated lamang o mga localized o yung mga pulupulong pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Matinding init ng panahon din ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Luzon dahil nga sa pag-atras o pag-recede ng ating amihan. Lalong-lalo na po dun sa mga areas na nasa pagitan ng bundok, kagaya po ng Cagayan Valley at ito pong mga kapatagan dito sa Central Luzon. Posibleng ang umabot sa hanggang 35 degrees Celsius yung ating maximum temperatures dyan sa may area ng Subic. Again, hindi pa po ito yung tinatawag nating heat index, mas mataas pa po dyan at posibleng ang umakyat yan sa hanggang 40 degrees Celsius. Talakayin natin yan mamaya. Ganon din po ang ating aasang panahon dito po sa malaking bahagi ng Metro Manila na kung saan makakaasa po tayo ng 35 degrees Celsius na mataas na temperatura at mas mataas pa po dyan ang ating heat index na maaaring maranasan at maramdaman. Again, kaya sa mga lalabas ng bahay ngayong araw na ito at papasok pa lamang sa opisina, maghanda po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali dahil nabawasan na nga rin po ang epekto ng amihan dito sa Metro Manila. Medyo maliwanag na po ang ating araw at sisikat po ng buong buo ang ating araw mamayang around 5:57 lamang maya-maya at muling lulubog mamayang 6:08 ng gabi. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.